Under this administration, we continue to support our armed forces through capability development. Sa gitna ng mga bagong hamon na kinakaharap ng bansa, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na capability development ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang ipinahayag ng Commander-in-Chief sa 77th Air Force Anniversary sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi titigil ang pamahalaan sa pagbili ng dagdag na air asset at ang pagpapalakas ng communication systems ng Air Force. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets, enhancing cyber warfare communication systems, and pursuing base development programs. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Ayon sa Commander-in-Chief, malaking tulong ang dagdag assets na ito upang mas epektibong magampanan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas ang kanilang tungkulin sa bayan. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force, capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Ipinamalas naman ng Air Force ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Direct hit! Target. That was the efforts to destroy the enemy communication. Go on, target eight. Sa isang senaryo, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines ng isang offensive counter-air operations laban sa isang puwersa ng kalaban na kumubkob sa military base ng Pilipinas. Dalawa sa F-150 fighters ng Pilipinas ang nagsimulang umatake sa kalabang aircraft. Dito ay pinamalas ang kakayahan ng fighter jets ng Pilipinas na makipaglaban sa ere o dogfight. Binomba rin ang EFA-50PH aircraft ang kuta ng kalaban. Nagrapel naman mula sa SAS-70 Black Hawk helicopter ang tropa ng Pilipinas upang tuluyang bawiin ang teritoryo ng bansa mula sa mga mananakop. Bukod rito, ipinakita rin ng Philippine Air Force ang isang paraan ng pag-deliver ng package o supply sa pamamagitan ng Guided Precision Area Delivery System or GPADS. Alam nyo ba ang kinakatakutan ng China? Pakinggan natin ang kwento kung ano nga ba ang malaking kinatatakutan ng China. Ang Indian Ocean ay isa sa pinaka-strategic na dagat sa buong mundo. Sa katunayan, sinabi ni Alfred Mahan, isa sa pinaka-maimpluwensyang strategic thinker ng United States, na ang sino mang makakakontrol sa Indian Ocean ay maghahari sa Asia. Ito ay dahil ang Indian Ocean ay nag-uugnay ng 5 kontinente. Ito ang Africa, Antarctica, Asia, Oceania at Europe. Ang malaking bahagi ng pinakasikat na mga linya ng komunikasyon sa dagat sa mundo, SLOCs, sa madaling salita, ay dumadaan sa Indian Ocean. Ang mga SLOCs na ito ay hindi lamang nagpapadali sa paggalaw ng mga pandigmaang barko mula sa isang teatro patungo sa isa pa, ngunit nagbibigay daan din sa pag-navigate ng mga komersyal na barko na nagdadala ng mga gamit na ginagamit natin araw-araw at ang mga pinagkukunan ng enerhiya na nagpapatakbo sa kanila. Sa katunayan, malamang na ang video na ito ay ipinapalabas sa pamamagitan ng isang underwater internet cable na nakalatag sa ilalim ng isa sa mga SLOTs na ito. Ang India ay may estratehikong posisyon sa rehiyon ng Indian Ocean o IOR. Dahil ito ay nakaposisyon sa pagitan ng mga pangunahing bottleneck nito. Sa kanluran, ang mga Straits of Hormuz at Bab el-Mandeb ay mahalaga para sa kalakalan ng mga produkto ng langis at kalakal. Sa timog, sa pagitan ng mga arkipelago ng Lakshadweep at Maldives, ay matatagpuan ang tinatawag na 8-degree channel na naglilingkod bilang isang bottleneck para sa mga slacks na nag-uugnay ng Europe, Africa, Middle East at Asia. Sa wakas, sa silangan, sa pamamagitan ng arkipelago ng Andaman at Nicobar, ang India ay nagkokontrol sa Western Gateway, papasok sa Malacca Strait, ang pangunahing punto ng koneksyon sa pagitan ng Indian at Pacific Oceans.
ito ay particular na mahalaga sa posibleng kumprontasyon sa pagitan ng US at China. Sa kaganapan ng unlikely invasion of Taiwan, ang Malacca Strait ay magiging isa sa mga unang regions na makakakita ng pagtaas ng tensyon. Sa maraming paraan, ang foreign policy ng India ay naipapakita sa pamamagitan ng mga isla ng Andaman at Nicobar na nakarelay sa ugat ng kanyang dilema sa Malacca. Dapat bang sumali ang India sa tunggalian sa pagitan ng China at Estados Unidos? At kung oo, sa anong panig dapat ito tumayo? Tulad ng makikita natin sa video, ang strategic location ng India sa IOR kasama ang kanyang kontrol sa Malacca Strait ay nagbibigay sa kanya ng potensyal na hubugin ang geopolitical landscape ng kanilang rehiyon. Kung sa ibabaw, lumalabas na sinusubukan ng New Delhi na panatilihin ang neutral na posisyon sa pagitan ng dalawang contenders sumasali sa Quad laban sa China, habang sumusuporta sa mga claim ng Mauritius ng Diego Garcia laban sa US. Sa katotohanan, gayunpaman, ang India ay medyo pragmatic sa pagpapasya kung anong panig ang pipiliin. Ngunit upang maunawaan ang papel ng India, kailangan muna nating maunawaan ang kahalagahan ng mga islang ito para sa parehong China at US, lalo na sa harap ng isang posibleng komprontasyon. May tatlong pangunahing kadahilanan kung bakit ang mga islang ito ay napakahalaga para sa parehong bansa: kalakalan, supply ng produkto ng langis, at force projection. Mula Japan hanggang China, ang karamihan sa ekonomiya ng Asya ay umaasa sa kalakalan sa dagat. Tinataya ng World Bank na para sa China at Japan, ang kalakalan ay bumubuo ng 37% ng kanilang GDP, at para sa Korea, umabot ito ng hanggang 80%. Ang karamihan sa trapikong ito ay nakasalalay sa pag-navigate sa Malacca Strait. 50% ng global at 40% ng kalakalan sa dagat ng China ay dumadaan sa Malacca Strait taon-taon. Mas malaki ang pag-asa nito para sa mga import ng langis at gas na mahalaga sa produksyon ng enerhiya at sektor ng transportasyon. Tungkol sa 60% ng kabuuang konsumo ng krudo ng Beijing ay dumadaan sa Malacca o Sunda Straits. Sa parehong paraan, ang South Korea at Japan ay nag-aangkat ng malapit sa 80 at 90% ayon sa pagkakabanggit ng krudo mula sa west ng Malacca Strait. Umaasa rin ang US sa Malacca Strait. Kung umaasa ang Beijing sa choke point na ito para sa sarili nitong ekonomiya at supply ng enerhiya, kailangan ng Washington ang transit ng Malacca Strait para mag-supply sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa nakaraang dekada, naging pinakamalaking producer ng langis at gas sa mundo ang United States salamat sa ekonomisasyon ng mga deposito ng shale. Ito ay nangangahulugan na ang mga kaalyado ng US sa rehiyon ngayon ay umaasa sa langis ng US. Ang South Korea at Taiwan ay nag-aangkat ng humigit kumulang 12 at 16% ng krudo mula sa US, habang ang Japan ay nag-aangkat ng 16.3% ng gas. Ang karamihan sa produksyon ng langis ng US ay nangyayari sa Gulf of Mexico. Ibig sabihin, ang mga tanker ay kumukuha ng Indo-Atlantic route, umaasa sa daanan sa Malacca Strait. Ang proteksyon ng kalakalan at mga linya ng supply ng langis ay napakahalaga para sa parehong China at Estados Unidos. Dahil dito, parehong pinahahalagahan ng mga bansa ang kakayahang magpakita ng puwersa sa rehiyon ng Indian Ocean, ang EOR. Sa kaso ng isang tunggalian, ang interes ng China ay protektahan ang mga linya ng supply nito, habang tinatanggihan ang mga iyon ng mga kaalyado ng US tulad ng Taiwan at Japan, at baligtad para sa Amerika. Para dito, ang pagpapanatili ng isang matatag na presensya malapit sa strategic choke points na siyang pinakamahusay na mga punto ng pagtanggi sa access ay isang matalinong estratehiya para sa parehong bansa. Sa isang banda, ang Washington ay may pinakamalawak na network ng mga base sa ibang bansa sa mundo. Sa rehiyon ng Indian Ocean lamang, may mga base ito na malapit sa halos lahat ng critical na bottlenecks. Ang home port ng 5th Fleet sa Bahrain, malapit sa Hormuz Strait. Camp Lemonnier sa Djibouti na mas mababa sa 100 milya mula sa Bab el-Mandeb Strait. Diego Garcia sa isang dulo ng 8-degree channel. Lakshadweep Maldives Chagos Island Chain. At Johnny, nakabase sa Singapore, direktang harap sa pinakamakitid na punto sa Malacca Strait. Ang mga kaalyado ng US ay may control din sa iba pang mga choke points tulad ng Keelings Islands ng Australia na nagpapalakas ng maritime awareness sa southwestern part ng Indonesian Straits.